Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, eksakto alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentol. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-27 sa buwan ng Enero, taong 2026. Tayo po ay sabay napapakinggan sa radyo, La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Las Piñas National High School. Mamaya po, sa medical mission ang isasagawa dito. Abangan niyo po yan. Abangan niyo po ang update mamaya sa Good Morning, Kuya. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Piñaranda mula naman sa Austin, Texas. Marie, magandang umaga po sa inyo. Mamaya po ihatid niya ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Mayroon ng dagdag na proteksyon ang mga magsasaka at mangingisda. Nadagdagan ng nasa 45% ang pondo ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Batay sa 2026 General Appropriations Act, ito ang pinakamalaking inilaan sa PCIC. Ayon sa Department of Agriculture, mula sa dating 4.5 billion pesos ay tumaas ito ng 6.5 billion pesos. Ayon sa DA, kaya makapag-insure ng PCIC ng halos 3 milyon na mga magsasaka at mangingisda ngayong taon. 25,000 pesos kada hektarya ang inilang pondo ng PCIC para sa insurance. Hataw Balita Ngayon. Sinagot ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila laban sa mga senador. Ayon sa opisyal, tahasang pambabastos ang pahayag ng China laban sa mga nakaupong opisyal ng bansa sa sarili nitong teritoryo. Ayon kay Tariela, ang pahayag ng Chinese Embassy ay hamon sa soberenya ng bansa at sa mga Pilipino sa kabuuan. Naglabas ng mga pahayag ng Chinese Embassy sa kanilang social media posts laban sa mga senador kabilang na sina Senator Risa Hontiveros, Senator Erwin Tulfo at Senator Kiko Pangilinan. Hataw Balita Ngayon. Nakauwi na sa Pilipinas ang 15 mga tripulante ng MV Devon Bay na lumubog sa bahagi ng West Philippine Sea ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Bukod sa kanila, naiuwi na rin ang 2 pang bangkay ng nasawing crew. Isinakay sila gamit ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ang MV Devon Bay ay isang Singaporean flag vessel na napaulat na lumubog noong Biyernes, January 23. Patungo sana ito ng Guangdong, China nang mangyari ang insidente. Hataw Balita Ngayon. Ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Black Soldier Fly o BSF project sa Pasig City ilalim ng Enhanced Materials Recovery Facility. Ang Black Soldier Fly project ay food waste processing gumagamit ng larva o uod ng Black Soldier Fly para sa pagsasayos ng mga basura. Ayon sa MMDA, sa pamamagitan nito ay maisusulong ang isang sustainable at environment-friendly na solusyon sa basura. Lumagda ng kasunduan ng MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes at ang Pasig City sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Hataw Balita Ngayon. Tinawag na fake news ng Malacanang ang impormasyon na sasailalim umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa operasyon dahil sa diverculitis. Sagot ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing kahapon sa Malacanang kaugnay ng kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo.
Nauna nang lumabas ang video noong nakaraang linggo na nagsasabing walang life-threatening condition ang Pangulo matapos mapaulat na mayroon itong diverculitis o diverculitis. Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Hataw Balita ngayon. Idineklara ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1 na fit to pre-trial o kaya makaharap sa paglilitis para sa kanyang kasong crime against humanity. Inilabas ng ICC kahapon, January 26 ang kanilang 25 pahinang desisyon sa kanilang official website. Ang desisyon ay base sa medical assessment ng 3 mga eksperto na nagsagawa ng medical examination sa dating Pangulo. Ayon sa ICC, tutuloy na ang pagdinig sa confirmation of charges sa kanyang kaso sa February 23, 2026. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inanunsyo ni Cainta Rizal, Mayor Kit Nieto, na magsasagawa siya ng medical break epektibo mula kahapon, January 26. Ayon sa alkalde, na-confine siya sa ospital noong linggo dahil sa pananakit ng dibdib. Lumabas niya sa angiogram procedure na mayroon multiple blocks o mga bara sa kanyang major arteries. Itinalaga muna niya ang Vice Mayor ng munisipalidad na manguna sa mga serbisyong habang siya ay naka-medical break. Hataw Balita ngayon. Binuksan na kahapon, January 26, ang isang solar-powered na electric vehicle charging station sa loob ng compound ng Senado. Mayroon itong 27 kilowatt chargers na pinagagana ng 36 na bifacial solar panel sa ibabaw naman ng Senate Canteen. Ang mga estasyon ay libre sa electric vehicles na pag-aari ng mga senador, mga opisyal at mga empleyado. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ang LRT2 at MRT3 ng libreng sakay mula January 26 hanggang January 31st, 2026. Kasabay ito ng kauna-unang Women's Tennis Association Tournament na isasagawa naman sa Pilipinas. Ang libreng sakay ay para sa mga accredited officials, mga miyembro ng local organizing committee, volunteers, participants, media at sponsors. Kinakailangan lamang na magpakita ng valid WTA accreditation, pass sa istasyon ng tren upang maka-avail ng libreng sakay. Hataw Balita ngayon. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, January 27. Base sa abiso ng mga kumpanya ng langis, dadagdagan ng 40 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso and 40 centavos naman ay tataas ang presyo sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay may dagdag rin na 80 centavos sa kada litro. Ito ay 3 linggo ng sunod-sunod na dagdag presyo sa gasolina, habang ika-4 na sunod na linggo naman sa presyo ng diesel. Para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas. Yes, Annie, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Mahigpit na nagbabala ang pamahalaan ng Iran sa Estados Unidos gamit ang isang mural na may mensahe ng matinding paghihiganti. Ito ang humahataw na balita ni Cas Carriedo. Naglunsad ang mga otoridad ng Iran ng isang bagong mural sa isang higanteng billboard sa Engelab Square sa Tehran na nagbababala sa Estados Unidos sakaling umatake ito gamit ang kanilang militar. Ipinakita sa mural ang isang aircraft carrier na may lulang mga wasak na mga eroplanong pandigma, mga bangkay at bakas ng dugo na umaagos sa dagat at bumubuo ng hulmang kahawig ng bandila ng Amerika. Kalaki pang mensaheng nagbabanta ng matinding ganti. Inilunsad ang mural kasabay ng paglapit ng USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier at iba pang barkong pandigma ng US sa rehiyon. Iginita man ni President Donald Trump na may malaking puwersang militar ang Amerika na handang gamitin kung kinakailangan. Ang Engelab Square ay karaniwang ginagamit ng pamahalaan para sa mga pagtitipon at propaganda.
Bago inilunsad ang mural, nagbabala rin ang pinuno ng Paramilitary Revolutionary Guard ng Iran na masanda sila kaysa Amerika anumang oras. Nagugat ang krisis sa mga protesta noong Disyembre 28 dahil sa pagbagsak ng value ng Iranian rial. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hinarang ng isang federal judge sa Boston ang plano ng Trump administration na tapusin ang legal status ng mahigit 8,400 na mga kamag-anak ng US citizens at green card holders mula naman sa 7 bansa sa Latin America. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Naglabas si US District Judge Indira Talwani ng isang preliminary injunction na pumipigil sa Department of Homeland Security o DHS na tapusin ang humanitarian parole ng mga tao mula sa Cuba, Haiti, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala at Honduras. Sa ilalim ng Family Reunification Parole Programs na nilikha o pinalawak sa panahon ni former President Joe Biden, pwedeng mag-sponsor ang US citizens at lawful permanent residents para makapunta sa Amerika ang kanilang pamilya habang naghihintay ng immigrant visas. Noong December 12, sinabi na ng DHS na ititigil nila ang mga programang ito dahil hindi na akma sa immigration enforcement priorities ni President Donald Trump at naabuso para makalusot ang mga poorly vetted na migrants sa traditional na parole process. Pero ayon kay Talwani, walang naipakitang matibay na ebidensya ang ahensya para suportahan ang mga paratang na fraud. At hindi rin nilang isinaalang-alang kung practical pa ba para sa mga apektado na makabalik sa kanilang bansang pinanggalingan. Binigyan din ng hukom na marami sa mga parole recipient ang nakapagbenta na ng kanilang bahay o nagbitiw na sa trabaho. Kaya hindi umano pwedeng baguhin ng DHS ang patakaran ng walang makatwirang paliwanag at pagkilala sa epekto nito sa mga pamilya. Ang kaso ay bahagi ng isang class action lawsuit na humahamon sa mas malawak na pag-urong ng administrasyon sa temporary parole para sa libo-libong migrante sa bansa. Sa naunang desisyon ni Talwani sa kaparehong kaso, hinarang niya ang pagwawakas ng parole ng humigit kumulang 430,000 migrants. Pero kinaulanan ay inalis ito ng US Supreme Court at tinalikuran din ng Appeals Court. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Nakahanda na at maaari ng pirmahan ang isang US security guarantees para sa Ukraine ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky. Ito'y hudyat ng pag-usad sa pakikipag-usap ng Ukraine sa Russia nitong nakaraang linggo sa Dubai. Itong humahataw na balita ni Daryl Angeles. Inanunsyo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na 100% ng handa ang papeles na mula sa Estados Unidos upang masigurado ang suporta ng bansa sa seguridad ng Ukraine. Anya, naghihintay na lamang ang Kyiv sa kumpirmasyon ng petsa at lugar upang mapirmahan ng dokumento. Matapos itong pirmahan ay ipadadala ito sa Kongreso ng Estados Unidos at batasan ng Ukraine upang pagtibayin. Ayon pa sa Pangulo, maraming problematic issues ang tinalakay sa trilateral meeting sa pagitan ng Ukraine at Russian negotiators kasama ang isang US mediator sa Abu Dhabi, ngunit kaunti na lamang ito ngayon. Isa na nais ng Moscow na makuha sa Ukraine ang nasa silangang bahagi ng bansa na siyang pinasimulan ng digmaan ng dalawang bansa. Umaasa si Zelensky na magiging handa ang Russia at Ukraine kasama ang Estados Unidos upang magkasundo sa isang kompromiso. Daryl Angeles, humahataw sa balita ngayon. Nasa 13 ang nasawi habang halos 1 milyon naman ang nawalan ng kuryente sa kasagsagan ng winter storm sa Estados Unidos. Itong humahataw na balita ni Abby Valdez. Hindi bababa sa 13 katawang namatay dulot ng massive winter storm na sumalanta sa malaking bahagi ng Estados Unidos.
Halos 1 milyon naman ang naapektuhan ng pagkawala ng serbisyo ng kuryente matapos bumagsak ang ice, sleet at malakas na ulan na nagdulot ng overloading sa mga linya ng kuryente. Halos nasa 11,000 flights ang nakansela at mahigit 3,400 ang na-delay noong linggo dahil sa bagyo. Nag-anunsyo naman ang karamihan sa mga federal, state at lokal na pamahalaan ng pagkansela ng pasok sa mga opisina at paaralan. Naiulat naman ang pinakamataas na snow total na 17 pulgada noong linggo ng gabi sa Stockholm, New Jersey. Samantala, naulat ang isang avalanche sa Duryea, Pennsylvania matapos kumuho ang snow sa isang kalsada. Hinimok ng Weather Service at ibang federal, state at local officials ang mga residente na iwasan hanggat maaari ang mga kalsada dahil patuloy na bumabagsak ang snow at ice na may kasabay na napakalamig na temperatura. Sa pagpasok ng linggo ay maraming lugar pa rin ang nakararanas ng heavy ice, freezing rain, sleet at snow. Lubos naman nag-aalala ang mga meteorologists at emergency management officials sa paparating na extreme cold. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Annie? Maraming salamat, Pari. Samantala, bunsod ng pagmamalasakitan sa kapwa at layuning maiwasan ang malalang sakit. Isinagawa ng Filipino Community o PhilCom sa Ghana ang isang medical drive. Isang paalala na ang maagap na pagpapacheck up ay mahalaga sa pangangalaga ng kalusugan. Samantala, hindi naman nag-atubili ang MCGI sa imbitasyon ng PhilCom upang makabahagi at makatuwag sa nasabing event. Ito ang mahataw na balita ni Rico Rivadeneira. Gawin yung mga ganitong bagay po para sa mga Pilipino. Isa sa OFW na nakapag-avail ng free medical services ay isang engineer sa isang kumpanya.
na matagal nang iniinda ang problema sa kanyang mga mata. Yung avail ko na service is yung optical optical sa glasses po. So nakatulong po siya sa akin dahil sa nalaman ko na every 2 years pala yung pagpalit ng salamin sa mata ko. So ako po ay kagagaling lang sa pagdodonate, sa bloodletting, sa pagdodonate ng dugo. At napakasarap ng feeling, yung alam mong yung sa blood donation to save life, kumbaga nga. And then at the same time, para sa physically sa katawan din natin, time to time kailangan din talaga natin itong gawin yung sa pag-blood donations. Sa pamunuan po ng MCGI, lubos po ang aming pasasalamat sa pagsuporta sa ginawa po namin ikatlong medical drive dito po sa Akragana. At the same time po kay Brother Daniel Razon. Maraming salamat po on behalf of the Filipino community here in Ghana. We would like to express our sincere gratitude po sa inyong leadership sa pagtulong sa mga Pilipino saan man sa mundo. Kaya natutuwa po tayo na magkaroon po tayo ng pagkakataon na makita po nila tayo from MCGI na tayo po'y laging handa na makibahagi sa mga kababayan po nating mga Pilipino po rito para makapagsagawa ng mga medical services. Rico Ribadenera, humahataw sa balita ngayon. Patay ang hindi bababa sa 18 individual habang 24 pa ang nawawala matapos lumubog ang passenger ferry ni MV Tricia Kirstine 3 ng Allison Shipping sa karagatan malapit sa Balok-Balok Island, Basilan. Si Alan Manansala, humahataw. Mahigit 340 individual ang sakay ng barko nang mangyari ang insidente madaling araw ng Lunes ayon sa Coast Guard. Nagpadala ng distress signal ang barko bandang 1:50 ng umaga. Mahigit 4 na oras matapos itong umalis sa Port of Zamboanga City patungong Hulu-Sulu. Batay sa manifesto ng barko, sakay nito ang 332 pasahero at 27 crew members at hindi umano ito overloaded. Sa videong kuha ni Tex Ibrahim, maririnig ang paghingi ng tulong ng ilang mga pasahero ng barko habang nasa tubig dagat. Rumisponde ang Philippine Coast Guard at nagpadala ng mga rescue vessel kabilang ang BRP Tubataha, katuwang ang AFP, mga pribadong barko, LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno. Agad ding nagpaabot ng tulong ang provincial government ng Basilan at ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa mga biktima. Tinatayang 223 survivors ang nasa lungsod ng Isabela habang may ilan na nakabalik na sa Zamboanga City. 24 naman ang kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Umakyat na sa 18 ang kumpirmadong patay habang 10 pa ang nawawala. Ayon sa Coast Guard, patuloy ang search and rescue operations hanggang kagabi. Wala ring naiulat na oil spill sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng Coast Guard at ng Maritime Industry Authority upang matukoy ang sanhi ng paglubog ng barko. Samantala, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DSWD na magbigay ng tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Na-recover naman ng Naval Forces Eastern Mindanao at Philippine Coast Guard ang 4 na bangkay at mga bahagi ng lumubog na motorbangka Amehara sa karagatan malapit sa Balot Island, Davao Occidental. Isinagawa ang operasyon ng BRP Artemio Ricarte o PS-37 bilang bahagi ng patuloy na search and rescue operations. Kasama ang Eastern Mindanao Command, Office of Civil Defense, Region 11, PCG at iba pang ahensya. Bandang 9:09 ng umaga noong Enero 24, nakatanggap ng ulat ng PS-37
ukol sa 4 na bangkay na lumulutang sa karagatan ng may 63 nautical miles timog kanluran ng Balot Island. Agad tumungo sa lugar gamit ang rubber boat para sa pag-recover. Natagpuan ang mga bangkay sa tabi ng isang malaking debris na pinaniniwala ang bubong ng motorbangka Amihara. Inihahanda na ang mga bangkay na dadalhin sa Balot Island at i-airlift papuntang Davao City para sa pagkilala at tamang pag-asikaso. Patuloy ang search, rescue, and retrieval operations ng mga otoridad habang nagbibigay ng update sa publiko. Hataw Balita ngayon. Umabot naman sa lagpas 3 kilometer ang inabot na lava flow mula naman sa bunganga ng Bulkang Mayon itong mga nakaraang araw. Ayon sa PHIVOX, nasa effusive eruption stage ngayon ang bulkan. Si Ryan Saladandol, humahataw. Umabot na sa tinatayang 3.2 kilometer ang lava flow na nagmumula sa bunganga ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw. Dumaloy ang lava sa bahagi ng barangay Miisi, Bunga at Basudgali. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOX, nagsimula ang tuloy-tuloy na paglabas ng lava ng Bulkang Mayon nitong Sabado mula alas 7:13 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Dagdag pa ng ahensya, patuloy rin ang nagaganap na effusive eruption sa Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw. Napansin din ng PHIVOX ang biglaang pagbaba ng bilang ng mga volcanic earthquakes habang nananatili na napakataas ang sulfur dioxide flux na umabot sa 6,110 tonelada kada araw. Paliwanag ng ahensya, nakasingaw na ang pressure ng mga gas mula sa magma sa loob ng bulkan dahil mas bukas na ang vent sa bunganga nito. Ito ang dahilan kung bakit bumaba ang naitatalang pagyanig at naging mas tuloy-tuloy ang paglabas ng lava o effusive eruption. Sa ngayon, mas pinaigting ng PHIVOX ang paalala sa mahigpit na pagbabawal ng pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong danger zone dahil maaari pang humaba ang abot ng lava. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at hindi inaalis ng PHIVOX ang posibilidad ng isang mapanganib na pagsabog anumang oras. Ryan Salatadol, humahataw sa balita ngayon. Maniingkanan din na ng Malacanang ang tangkang pag-ambush sa alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur na si Dato Ahmad Mitra ang patuan nitong linggo. Mas maigpit na seguridad ipatutupad sa Maguindanao del Sur matapos ang ambush sa alkalde. Si Alan Manansala, humahataw. Inatasan na ng Pangulo ang Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government na agad imbestigahan ang insidente. Ito ay matapos makaligtas sa isang ambush si Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra ang patuan nitong linggo, January 25. Mananatili po na palaluwigin ng DILG at ng pamahalang ito ang peace and order. So, doon sa mga ating mga kababayan dyan, kung meron po kayong nakikitang kakaibang aksyon, kahina-hinala, ipagbigay alam lamang po kaagad sa mga otoridad para po mas mabigyan pa po kayo ng karampatang proteksyon. Ayon sa mga otoridad, dadagdagan ang checkpoints, police visibility at roving patrols sa mga bayan sa probinsya, lalo na sa mga sensitibong lugar. Tinambangan ang alkalde sa barangay Poblasyon nang targetin ng mga armadong sospek ang kanyang SUV gamit ang isang RPG. Nakaligtas ang alkalde habang sugatan ang 2 niyang security escort. Matapos ang habulan at barilan, natagpuan naman ang 3 pinaniniwalaang sospek na patay sa loob ng isang minivan sa bayan ng Dato Unsay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang pinaiigting ang mga hakbang sa seguridad upang maiwasan ang katulad na insidente sa Maguindanao del Sur. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Inilunsad naman kahapon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pamamahagi ng libreng SIM card sa ilalim ng Bayanihan SIM program.
Layunin ng programa na matulungan ang mga residente sa mga unserved at underserved areas, lalo na sa edukasyon at disaster response. Si Dan Hercelia, humahataw. Namahagi ng libreng SIM card ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Buenavista Elementary School sa bayan ng Bato, Catanduanes kahapon. Bahagi ito ng Bayanihan SIM program. Layunin ng programa na mapabuti ang access sa internet para sa edukasyon at disaster response ng mga estudyante at residente sa mga malalayong lugar na walang internet service provider. Ang naturang SIM card ay may 1 taong libreng internet na may 25 GB kada buwan. Nasa 2,780 SIM card ang ipamamahagi sa mga estudyante, guro at mga residente sa mga piling lugar sa bayan ng Bato at San Miguel. Ang naturang programa ay ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng akses sa mabilis at maaasahang internet connectivity ang mga paaralan at malalayong lugar sa bansa. Dan Hercelia, humahataw sa balita ngayon. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 27, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon or amihan dito sa buong Luzon at Visayas. Samantala, itong shear line po natin, yung kaulapan na dala nito ay bahagyan lumayo dito sa ating kalupaan. Pero inaasahan pa rin po natin na may dala pa rin itong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan. Liban na lang dito sa may Ilocos Region na inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, Lawag 21 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 19 to 27 degrees Celsius, Baguio 13 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay 21 to 28 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Dulot netong shear line, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas kasama na rin ang Palawan, dulot ng northeast monsoon, makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 23 to 30 degrees Celsius, Iloilo at Tacloban, Cagayan de Oro, 24 to 29 degrees Celsius, Cebu, 25 to 29 degrees Celsius, Zamboanga, 22 to 33 degrees Celsius, at Davao, 24 to 30 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula sa ating Pag-asa Weather Specialists, this Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, magandang umaga at maraming salamat. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lala. Ipinatatawag ng Land Transportation Office sa isang content creator matapos nitong mag-viral sa social media dahil umano sa road rage. Sa nag-viral na video, makikita na ayaw mag-overtake at ang panggigit-git ng lalaki na napag-alaman na isang content creator. At pagdating sa intersection kung saan nakahinto ang mga sasakyan, makikita na bumaba ang content creator at kinalampag ang sasakyan kung saan nakasakay ang kumukuha ng video. Dahil dito,
naglabas ng show cause order ang LTO at pinaharap ang sinasabing content creator sa January 29 ng 1:00 ng hapon upang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Good morning po, ma'am. Video ba? Mga ganyan ka pa. Hataw Balita ngayon. Mrs. Lani. At narito, mga kasambahay, pinaghahandaan na rin ng ilang militanteng kongresista ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Darating na Pebrero 6 ay matatapos na ang 1-year bar o pagbabawal ng konstitusyon sa paghahain ng panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naghahanda na umano ang mga militanteng mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso at ang kanilang mga kaalyado na muling maghain ng reklamo. Nauna na idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inihaing impeachment complaint kay BP Duterte noong February 6 ng nakaraang taon dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso. Hataw Balita ngayon. Narito tayo ngayon, mga kasambahay, sa Las Piñas National High School kung saan magsasagawa ang MCGI at UNTV ng medical mission ngayong araw. At ngayong umaga, makakapanayam natin si Ma'am Lani Salamanes, Master Teacher 2 sa Las Piñas National High School. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Okay, lapit lang po kayo sa microphone. Ayan. Parang mas ma'am, lapit pa ng konti. Ayan. Good morning, ma'am. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Ayan. Nagkape na po ba kayo? Ibig sabihin, nakapagkape na kayo, maaga kayo nagkape kasi maaga kayong pupunta ngayon dito dahil sa medical mission. Ayan, nakakatuwa naman si ma'am. Ma'am, ilang taon na kayong teacher dito? Ano po, 31 years na po dito. Wow! National High School. Anong subject niyo po ang tinuturuan? Math po. Ayoko po yun. Mathematics. Ayoko po ng math. Pero hilig nyo, imagine, nagka 30 years na kayo. Opo. So, ibig sabihin, kayo ay pumasok ng ilang taon bilang isang guro? 31 years po. 31 1994 na po ako. Nag-start po dito sa Las Piñas National High School. Talaga naman. So, kita mo naman si ma'am, 3 dekada na. Opo, My God. higit na pong 3 dekada tayo nagsiservisyo sa ating Congratulations. mga Parang hindi kayo stress. Hindi po dapat pa-apekto sa stress eh. Kasi Wow. kailangan po tayong tumugon sa pangangailangan Nakakatuwa ng mga naman. bata. Ma'am, punta natin, ha? Ilang populasyon, ilan ba ang mga mag-aaral dito po sa Las Piñas National High School? Opo, nasa mahigit po kaming 4,500 dito. Malaki-laki. Opo. Opo. Kaya may more than 2,000 po per ship kami dito. More than Okay. 2,000. Per ship, ano po yun? Yung oras? As pang-umaga po ay nag-start ng 6 o'clock hanggang 12:20. Ang panghapon naman po ay nag-start ng 12:40 hanggang 7 o'clock ng gabi. Hanggang 7 o'clock. 7 o'clock ng gabi. Opo. 2 shifts po kasi kami. Ayun. Hindi naman problema yung school building ninyo so far? Hindi naman po. Walang So far kulang. naman Sa kabila ng napakaraming bilang, di ba, 4,000, madami Opo. po yan. So itong school buildings ninyo, nakita ko mga high-rise kayo. Opo. Okay. So Kailangan ibig sabihin, po. you don't have any problem as far as the school Sa ngayon naman po mga kasi rooms. dahil ginawa naman pong 2 shifts ay hindi naman po nagkakaroon ng So meaning to say, Pero before, kung hindi 2 shift, definitely makakaroon magkakaroon kayo. po kami ng problema. Every year po ba, ma'am, nag-increase yung ating enrollment? Opo, nag-i-increase po ang aming enrollment. Ayan. So talaga naman, this is a government school po public ito, school. public school. Okay. Ma'am, ano yung kalimitan na nararamdaman, mga sakit ng mga estudyante? May balita tayo na yung parang absences ng mga bata lately Opo. ay
nag-i-increase. Saan yan po attributable? Lalo na po kasi ngayon, medyo malamig ang panahon. Usually po kasi ang mga sakit ng ating mga bata ay mga nilalagnat, sipon, ubo. Ayun, tapos may mga bata po kasi minsan 6 o'clock ang pasok, pumapasok ng gutom, sumasakit ang tiyan, nahihilo. Ayun po, kaya ang minsan ang problem namin kung paano namin matutugunan yung paano makakasagot kami sa pangailangan ng bata para matugunan yung sakit nila. Minsan magkukulaps. Ang aming pong school nurse ay isa lang po. So kahit po mga teacher napipilitang mag-duty sa aming clinic para lang matugunan yung... Ibig sabihin, ma'am, yung nurse ninyo, sa 4,000, isa lang yung nurse. Isa lang po kasi ang registered nurse namin na teacher. Kaya po ang mga teacher napipilitang sila na rin po ang mag-act as teacher nurse. Pero bali, every hour po may mga teacher na naka-duty sa aming clinic. Pero ma'am, yun ang binabanggit nyo, yung hindi ba isa sa mga nabanggit nyo na yung panahon maaari, ano po, at yung binabanggit nyo din na minsan yung mga bata sa aga kasi maaring hindi pa nakaka-prepare ng mga pagkain. Kalimitan po sa mga bata pumapasok na hindi nag-aalmusal, breakfast, gutom, kaya madalas ay may mga bata kaming nahihilo, sinusugod sa school clinic namin kasi nga hindi sila nakapag-almusal. Naku po, noong mga kapanahon na natin, ma'am, hindi pwede yan. Yung mga nanay natin, hindi po pwede kahit saging at kamote. Mapapalo ka, mayroong katabing pamalo. Kailangan kumain ka. So, praktisado tayo sa breakfast. Okay. Okay, speaking of the cases po na mga nagko-collapse, na yung mga bata, pag pumapasok, wala silang breakfast dahil sa maaga. Let's talk about yung facilities, medical facilities ninyo dito. Of course, yung mga gamot, may available ba tayo Meron so naman far? po kaming gamot na sa aming school clinic kasi nga po part po ng budget ay nanggagaling sa school canteen. May percentage po sa kita ng canteen ang para po sa pagbili ng aming mga gamot. And then may provision din po kami sa aming MOOE para makabili ng mga gamot ng mga bata. So far, wala kayong problema doon? Kung kinakapos lang po kuminsan na out of stock na dahil sa dami nga po ng mga batang kailangan namin mabigyan ng gamot. Okay. Paano makakatulong itong medical mission ng MCGI, UNTV, under the leadership of Of course, lalo na po sa check-up ng mga bata. Siyempre, may time naman po na hindi kami, lalo na po pag naka-duty teacher dyan sa clinic, nurse ay teacher lang, siyempre hindi naman kami kaagad-agad pwedeng magbigay ng gamot. So, kailangan muna talagang ma-check up yung mga bata. Doktor. So, bintahin dahil dito sa may mga doktor at may mga gamot. Opo. Ma'am, yung mga, not only the students, kasama din yung mga magulang nila, yung mga parents na mabibiyaan itong libreng medical mission po ng UNTV at ng MCGI, including the teacher. Opo. So, kailangan din po siguro ng mga teacher, siyempre medical check-up kasi nga po ay may mga may dinaramdam. May mga dinaramdam, may mga lalo na po ang hypertension. Opo. And then alam naman po natin na stress ang mga teacher. That's correct. And then alam naman natin ang epekto ng stress ang mga teacher. Ayun. Kaya po, napaka-importante po ng medical mission na to para kahit pa paano ay magkaroon ng mga pagkakataong mag-check up ang mga teacher para pangkalusog ng aspect. Teacher, yung parents mga nila, parents the din students. Po, may mga estudyante din po kami. Alam naman natin kung saan nabibilang ang mga parents ng estudyante natin. May mga parents din na walang kakayahan pagdating sa medical na aspeto. Opo. Ma'am, at this point po, ano yung gusto niyong mensahe sa isang katulad nito na mayroon isang malawakang medical missions na gagawin dito sa panguna po ng MCGI at ng UNTV po? So una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa bumubuo ng MCGI sa pagkakataong ito kasi bibihira lang po magkaroon ng ganitong aktibidades na may kaugnayan sa pagkakaloob ng libreng medicals na medical mission para sa ating mga estudyante. Kaya nagpapasalamat po ako at sana po sa aming mga stakeholders, mga parents, mga students, samantalahin na lang po natin itong pagkakataon na ito na ipinagkaloob ng UNTV para ma-check up at mapagkalooban ng libreng gamot ang mga bata at mga parents din nila. As well as po yung mga teachers and non-teaching staff po ng paaralan namin. Okay. Ma'am,
Sabi nyo, mga stress kayo, pero you do not look like them. I don't know your secret. Maybe I will be asking you later off air. Okay, I want to get that formula. Ma'am. Thank you so much. Maraming salamat, Miss Lani Salamanes, Master Teacher 2 ng Las Piñas National High School. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon. Mamaya po magkakaloob ng serbisyong Pwede po, medical. Yes, ma'am. Sa ngalan po ng aming principal, si Sir Ignacio Elson Jr., lubos-puso po kami nagpapasalamat sa MCGI. Bumubuo po ng grupo sa pagkakaloob ng medical mission na ito. Maraming salamat, Ma'am Lani. Aabutin na po siya ng 4 na dekada dito po sa Las Piñas National High School. Maraming salamat, Ma'am, and good luck. Salamat po sa Diyos. We don't have time. Sabi ni Adet, no more bati kasi it's 5:54. Pati si Diyos, kumakaway na rin yung kamay niya. Ayan, thank you very much. Congratulations sa mga nagsipanalo. Thank you very much po. Maraming salamat. Orange Team, headed by Brad Nino. Maraming salamat. Si Smarts, sa inyo pong lahat. Marge Pilayo, maraming salamat. Jose Ibanez, Alex, thank you very much. Paraon, and of course Marvin. Salamat sa si Bernie. At sa lahat po, The Boy, thank you very much sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga volunteer, ang mga UNTV News and Rescue, mga medical doctors na narito. UNTV News and Rescue, maraming salamat. Shout out sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. At syempre si Ray, ayan, si Rap Pilayo, ang ating technical director. Maraming salamat, Rap. Justine, kasama natin si Carl at saka si Aljan. At sa mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat. Kasama ang IT people na pinapasalamatan natin. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Gandang umaga, Paraon. At syempre, mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV. Pina po ng iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos, ating sandigan, mula po sa Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. At yan po ang mahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-27 sa buwan ng Enero, 2026. Nangalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako naman po si Annie Renpoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po kayo, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.